Ang tanda na ng ating mundo, kaibigan? Naisip mo bang tumigil muna at pagbubulay-bulayan ang iyong kalagayan? Maaaring naisip mo, dumanas ka rin ang hirap, pighati at duha, at maaaring maisip mo rin na mga may nauna na sa ating mga mahal natin sa buhay na maaaring susunodin tayo. Subalit saan nga ba patungo itong ating mundo? Puno na tayo ng basura ang ating mga ilog. Ang ating mga kabundukan ay nasusunog na. Usok na walang tigil sa mga kumpanya, giyera at patayan kaliwat kanan na kung saan nagdudulot sa atin ng luha at kahirapan. Ano nga bang ating patutunguhan? Uuwi na lang ba tayo sa kamatayan? Uuwi na lang ba tayo sa isang buhay na kung saan walang kapag-apag-asa? Saan nga ba tayo patungo nito? Anong ating uuwian? At anong ating pupuntahan upang maiwasan itong punong-puno ng kaguluhan? Kung ating titingnan ang mga tao handa ng mamatay at pumatay, maabot lamang kanilang kagustuhan. Kung ating titingnan ang mga nangunguna sa ating bansa, sumisigaw silang kapayapaan, ngunit ang pera ay nauubos sa walang humpay na giyera at kamatayan. Naisip mo ba, kaibigan? Kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, mauunawaan mo ito kung saan tayo patungo. Dahil ang Panginoon ay nangako sa iyo at sa akin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano pat binuo ko ang ganitong klaseng programa? Narito ang inyong lingkod, walang iba kundi si Brother Joel Padilla. Yan, isang mapagpalang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Muli ako pitos ka vlogger, Brother Joel Padilla. At lubos po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita. Ano pat muli ko po kayong inanyahan na dalhin po natin ang ating banal na kasulatan kasi ito lang magpapatunay. Ngayon nga po ang aking mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Subalit bago po tayo magpapatuloy mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Tayo po manalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami Ama sa aming pag-aaral. Kayo po magbigay sa amin ng katalinuhan mula sa makikinig at manonood, lalo tigit ako magbabahagi. At tulungan kami na mahanda kami at may matutunan kami sa aming pag-aaral na ito. Na maalaman namin ang inyong pag-ibig, na lumalim ang aming pananampalataya. At siya naman namin ibabahagi sa iba. Nang sa ganun, habang kami nag-aantay sa inyong kalawang pagparito, ay magiging handa ang bawat isa sa amin. At patawad muli sa aming kasalanan na gawa. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. So yan mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, ay salamat po dahil magkakasama-sama tayo sa ilang minuto sa ating pong pag-aaral. Ano po? Alam niyo ba maganda ang ating pag-aaralan ngayon at huwag na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Buklatin po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo chapter 24 at ang ating pong susing talata na pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa verse 3 po ng Mateo chapter 24. Dito iikot ang ating pong mensahe na kung saan nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Ano po? Sabi po dito, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod, ang alin? Ang mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ito po yung time na kung saan ang Panginoong Hesus ay nagmensahe sa mga mangyayari sa atin pong future o sa ating kinabukasan. At dito naman, hindi naman binigo ng Panginoon ang mga alagad dahil alam natin ang Panginoon na nakakaalam ng kinabukasan. Dahil taglay niya ang katangian ng pagiging isang Diyos. Omniscient at omnipresent. Ibig sabihin, sa lahat ng lugar nandoon siya at siya din ang pinakamakapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Kaya dito mo makikita na talagang dahil ang ating Panginoon Hesus ay alam niya ang kinabukasan natin, sinagot niya ang mga alagad dahil ang mga alagad ay nagtatanong kung ano mangyayari bago siya dumating. At ano ang mangyayari sa ating mundo sa mga huling panahon. Kaya dito, binatbat ng ating Panginoon Hesus at ang mensaheng ito ay hindi lang para doon sa mga alagad niya na 12 disipulo, kundi kasama din tayo dito. Bakit? Ang sinasabi dito sa aklat na ito, itong Mateo chapter 24, ay patungkol sa mga huling araw. Bakit? Ito po ang pagkasabi. Itong sagot ng ating Panginoon Hesus sa kanilang katanungan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
mangag-ingat kayo na huwag kayong mga maliligaw ni naman. Bakit? Isu-shortcut na natin itong mga ka-vlogger. Kukuhanin natin itong mga paalala ng ating Panginoon Hesus na sa mga huling panahon ay ito ang mangyayari. Una, magkakaroon daw ng mga magsasabi, "Ako ang Kristo." Maraming kukuha sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. At kung mag-research kayo sa Google, YouTube, o kahit sa Facebook, saan, kahit anumang klaseng app na inyong i-research, makikita nyo, ang dami-daming inaangkin na sila daw yung Kristo. At ang dami-daming nagsasabi, kami ang Diyos, kami ang tunay. Kaya ito ang paalala ng ating Panginoon Hesus na sa mga nabubuhay, lalo tigit naniniwala ako, ayon sa Biblia, na tayo ay namumuhay na sa huling kapanahunan. At ito ang babala ng Diyos na ang bawat namumuhay sa huling kapanahunan ay huwag magpadaya dahil marami ang magdadala sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Ano po? At hindi lang yan. Sabi dito, magkakaroon din daw ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan. Pero anong sabi ng Panginoon Hesus? Huwag kayong magugulumihanan sapagkat kailangan mangyari ang lahat, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ito'y paalala at nakita natin. Alam nyo, ang digmaan ngayon sa iba't ibang lupalop ng ating mundo, sa iba't ibang bansa, naglalaban-laban hanggang sa kasalukuyan. At ito ay mga palatandaan which is nangyayari. Ibig sabihin, itong katanungan, itong katanungan ng mga alagad ay talagang sinigurado ng Panginoon Hesus na ito ang mayari sa huling panahon. Dahil ang mga alagad ay nininigurado. Bagaman sinasabi ng ating Panginoon Hesus na walang nakakaalam sa kanyang pagdating. Pero, may mga palatandaan siya. Para takutin ba tayo? Hindi. Gusto ng Diyos na mahanda tayo bago siya dumating. At ang mensaheng ito ay para din sa bawat isa sa ating mga namumuhay sa huling kapanahunan. At hindi lang yon. Ang sabi dito ay magkakaroon daw ng kagutom sa lugar. Ang totoo niyan, kung may gera, may kagutom. Oo, bakit? Walang normal na hanap buhay ang mga tao dahil sa takot. Baka matamaan ka doon ng bala or bomba na makikita nyo dyan. Kaya papasok din, magkakaroon ng kagutom sa mundo natin. At kung inyong titingnan ngayon, ang dami-daming nagugutom. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng mensahe ng Diyos sa mga oras na ito na iyo sanang maimulat ang iyong mga mata, ang iyong kaisipan, na titingnan mo ang kapaligiran kung nangyayari itong sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 24. Ibig sabihin, siya ay malapit nang dumating at nais niya na tayo, ikaw at ako, tayong lahat ay magiging handa sa kanyang pagparito. Hindi lang daw magkakaroon ng kagutom, kundi magkakaroon din mga lindol. Kaya ito ay March 9 ata ngayon. Oo, March 9. Kanina, itong cellphone ko, bigla na lang nag-alarm. Itong P-box ba yun? Na nag-alarm siya na nasa level number 2 na naman ang Taal. At pinapa-alerto ang lahat ng manasasakupan na malapit sa Taal. Ibig sabihin, talagang dapat prepare. At alam nyo ba, noong pumutok ang vulkan way back nung nakaraang taon, ay talagang ang lindol dito ay hindi mo maintindihan. Yan, nakita nyo naman sa aking likod yung aking pinapakita. Ito po yung video ko na nakuha na namin dahil nung pumutok ang vulkan, nandun kami mismo sa pangyayaring ito. Kaya mga ka-vlogger, ito ay paalala ng Diyos. At kung inyong titingnan, sa iba't ibang bansa, ang mga vulkan nila ay talagang active lahat. At pumutok ng maraming beses. Hindi ito pananakot mga ka-vlogger, kundi ito ay papaalala sa bawat isa sa atin na meron ngang babalik, walang iba, kundi ang ating Panginoon Hesus. At dahil siya babalik, in-advance niya tayo na ito ang mangyayari sa huling kapanahunan. Hindi lang po yan mga ka-vlogger. Ang sabi pa nga dito, magkakaroon ng pasimula ng kahirapan. Talagang magsisimula dito ang mga tao ay halos magpapatayan niya. Napapanood niyo ba? Halos magkakaroon na ng talagang nagpapatayan na sila dahil sa kahirapan na kanilang nararanasan. Maraming nagsisigaw na pagbabago, pero hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring pagbabago dahil ito ay inihula na sa aklat ng Mateo chapter 24 na sinabi ng atin pong Panginoong Hesus. Hindi lang po yan mga ka-vlogger. Ang sabi po dito ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Ayan. At kapupuutan ng lahat ng mga
ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At dito naman papasok itong mga sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ito'y preparasyon din sa mga mananampalataya sa ating Panginoon Hesus na sa huling kapanahunan, yung mga hindi mananampalataya sa ating Panginoon Hesus, sila ang gagamitin ng kaaway upang pahirapan ang mga sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. At sabi niya dito ay mga kakanuluhan daw. Ibig sabihin, ipagkakanulo ng bawat isa ang isa't isa. Kaya paalala din to ng Panginoong Hesus. At ang dami niyang nangyayari ngayon. Ang pagkakanulo na ito ay talagang may halong kasinungalingan. Ano po? Hindi lang yan. Sabi ko nga, maikli lang ang ating mensahe ngayon mga ka-vlogger. Pero pinupulot natin ang sinasabi sa aklat ng Mateo na 24 na ito ang kanyang tinutumbok na sa mahuling panahon o sa mga huling panahon, ito ang mga mangyayari. Sabi pa niya nga dito, mag-ingat daw tayo kasi magsisilabas din ang mga maraming mga bulaang propeta. Ano pa? At ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito yung nakakalungkot mga ka-vlogger. Bakit? Sa panahong ito, ang banal na espiritu ay gagawa doon sa mga taong ngayon ay meron ng magandang relasyon at koneksyon sa ating Panginoon Hesus. Sa huling panahon, lalayo ang banal na espiritu doon sa ayaw tanggapin ang ating Panginoon Hesus. Doon sa ayaw tanggapin ang pag-ibig ng ating Panginoon Hesus. Ano pat? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ibig sabihin, dahil malamig ng pag-ibig, wala ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya mas lalong magiging magulo sa mga huling panahon. At kung babasahin niyo po yung paalala ni Pablo sa kay Timoteo, makita nyo diyan kung gaano kasama ang tao na nabubuhay sa huling kapanahunan. At sabi ko nga, ito ang panahon na tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Ano pa? Sabi niya dito, datapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lamang maliligtas. Ito yung magandang balita mga ka-vlogger. Ang pagtitiis ay ibig sabihin, mas lalong lumalim ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Ano po? At dahil malalim ang kanilang pag-ibig at pundasyon sa ating Panginoon Hesus, dahil nakita nila ang ginawa na sakripisyo ng ating Panginoon Hesus, bagaman literally ang iba hindi nakakita, pero yung naunawaan lang sinasabi sa banal na kasulatan, mananatili silang magtitiis sa katapatan, sa katuwiran, sa paggawa ng kabutihan, sa pagmamahal sa kapwa, sa pagmamahal sa hindi nagmamahal, mananatili ito sa kanila. Lalo tigit, mananatili sa kanila ang pag-ibig nila sa Panginoong Hesus. Kaya nga sa tutulang, kung wala kang malalim na pag-ibig sa ating Panginoon Hesus, mahihirapan kang sundin ang kanyang mga uutos sa bawat isa sa atin. Kasi ang tanging susi lang na masunod natin ang kalooban ng Diyos ay ang pag-ibig. Pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig mo sa iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam niyo mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, kung ating babat-batin ang mga bagay na ito, napakarami ang paalala. Pero itong mga malinaw na sinasabi ng ating Panginoon Hesus sa banal na kasulatan, ay dapat natin itong bantayan dahil nangyayari na sa huling kapanahunan. Ngayon ang panawagan ng Diyos, ikaw, anong paghahanda meron ka ngayon? Anong iyong ginagawa sa iyong buhay? Kaya ang paalala ng Biblia, binigyan tayo ng mga salitang ito, hindi upang takutin tayo, kundi upang maging handa tayo bago dumating ang ating Panginoon Hesus. Kaya ang panawagan niya sa bawat isa sa atin, tanggapin natin siyang personal na tagapagligtas. Ating iintindihin at titingnan at unawain. At diyan mo makikita na ganoon ka pala kamahal ng ating Panginoon Hesus. At ang pagmamahal niya ito ay huwag nating sayangin. Ang tsansang ito ay huwag nating sayangin. Dahil ang tsansang ito, kinakailangan panghawakan mo. Dahil ito ang panahon na ang tsansang ito ay dapat mong yakapin. Dahil sa ganitong paraan, tanging Panginoon Hesus lang sa huling panahon ang pwedeng magbigay sa iyo ng isang lubos na kaligayahan at kaligtasan. Kapag ka siya'y dumating, makikita mo siya sa mga alapaap at sasalubong tayo sa kanya. At dadalhin niya tayo sa isang lugar na wala ng bula ang Kristo. Dadalhin niya tayo sa isang lugar na wala ng digmaan. Dadalhin niya tayo sa isang lugar na walang mga gutom, walang kahirapan, walang lindol, walang giyera, walang
kahit anong kasamaan na nakita natin dito sa mundo. Dahil ang mundong ito ay pasama ng pasama at pahirap ng pahirap at punong-puno ito ng ligalig at kamatayan. Kaya sa mga oras na ito, nananawagan ang Diyos sa iyo at sa akin, na patuloy tayong mag-aral ng Kanyang salita dahil sa ganitong paraan, tayo ay magiging handa bago siya dumating. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aking Panginoon Jesus, na siya aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. At kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo naman pong kalimutang i-subscribe po ako. And then, pindutin niyo po ang notification bell para po sa mga update na videos mga kapatid na akin pong i-upload po rin. At baka nagustuhan niyo naman po ang ating pong mensahe, huwag niyo mong kalimutang mag-like po. And then, higit sa lahat, ito ang aking pinakakahiling po sa inyo. Ang ibahagi po ninyo, i-share po ninyo ang salita po ng ating Panginoon. Ano po? Mga kapatid, ang panahon natin ay malapit nang dumating ating Panginoon Jesus. Ang panawagan sa iyo, nais mo bang sumunod sa Kanya? Nais mo bang magpasakop sa Kanya? Nais mo bang gawin ang mga ipinag-uutos niya sa atin? Mahalaga dito, hanapin muna natin siya at ibigin natin siya. Tiyak, masusunod natin at magkakaroon tayo ng kaligayahan sa ating buhay dahil meron tayong pag-asa sa ipinangako niyang langit na bayan, higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Gusto mo bang makasama sa langit? Tayo manalangin. Mahabagin at pagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga oras na ito, kung saan kami yung binigyan ng mensahe na nagpapaalala na kami ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Kaya tulungan niyo po kami na mag-alap ang aming pag-ibig sa inyo, na siya naman aming ibabahagi sa inyo. At habang kami nag-aantay sa inyong kalawang pagparito, patnubayan niyo nawa, patuloy ang bawat sa amin. At mangyari nawa na kayo pong maghari sa aming Panginoon. At tulungan kami na sa aming pamumuhay, makitaan kami ng isang buhay na mapagmahal, maibigin, hindi lang sa inyo, gayon din sa aming kapwa. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, ikaw po magbigay ng lunas at kagalingan kung may mga karamdaman. Kung sila ay mga malulungkot man, inyo po silang aliwin sa inyo pong kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Mga banal, salamat ng marami sa patuloy ninyong pagtugon at padinig sa panalangin. Lahat na ito aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. So, magandang araw po muli sa atin. Ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padillana. Lubos pong nagpupurit papasalamat sa inyo mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat kayo po'y patuloy nagsusubaybay sa atin pong pag-aaral. Ano po? So, I hope na inyo po itong ibahagi, ano po, at sama-sama tayong gumawa sa gawain ng Panginoon Jesus dahil ito ang kanyang nais about sa atin. Ang ibahagi natin, ang pag-ibig niya doon sa mga tao, hindi pa nakakaalam ng katotohanan. So muli, maraming salamat po. Ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Konting panahon na lang, kaya binigyan tayo ng Diyos ng advance para sa kinabukasan. Kaya dapat ikaw at ako ay maging handa upang sa kanyang pagdating, makakasama tayo sa langit na bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa atin. Bye-bye.